kada verb pinagpuputol-putol mo pa. So that's desecration of, or so ito yung impossible crime of murder. Kasi sa impossible crime of murder, your intention is to kill the person. However, bago ka pala dumating, patay na siya. So that is also impossible crime. Ngayon, tandaan na, the property must belongs to another. And also, legal possession counts. Anong ibig sabihin yan? Basta po yung tao na nilikawan mo, hawak niya yung isang property at ninakaw mo sa kanya, hindi na importante na sa kanya yun or hindi. Legal possession is enough for the crime of robbery. So for example, may cellphone po ako. No? May cellphone ako. Akin to. Sabi ko, ate, siya lang ako ha. Sa akin yan ha, pinawag ko sa kanya, ate, siya lang ako. Ngayon si kuya, tinutukan niya ng baril. Si ate, nasa sa akin na yung cellphone na ako. Is that robbery? The answer is yes. Kasi po, in robbery, hindi naman po importante na yung pagnanakawan mo sa kanya yun. Basta hawak niya yun, pwede na yun for the crime of robbery. Legal possession counts, not just property ownership. So, kung yung ninakawan mo, basta hawak niya yung property, sapat na yun for the crime of robbery. Hindi importante na sa kanya ba yun or hindi. Then, tandaan, in the crime of robbery po, the taking of personal property or movable property must be unlawful. So, ano pong ibig sabihin kapag unlawful? Without consent. Walang paalam, without consent. Kasi po, kapag alam mo na mayroong kinuha sa'yo at binigay mo yan dahil may tiwala ka sa isang tao, it's not robbery. Kasi nga po, in robbery, ang taking must be unlawful, without consent. Pagkat pa lang po na may kinuha sa'yo at nagtiwala ka sa isang tao, it will not constitute robbery or theft. Ang crime nun is estafa. Example, nasa yung 5K mo, gagawin kong 5K ko, ano? Alam mo may kinuha sa'yo, na-violate yung tiwala mo sa isang tao, that's estafa. Or, yung tinatawag po nating swindling. Okay, so pareho lamang po yan. Estafa or swindling, they are just the same. Okay, niloko mo ang isang tao. May gilunga ka sa isang tao na merong panluloko. So that's estafa or swindling. Then dagdag ko lang pala, kapag hindi nyo po nakita yung word na personal property, for example, sa sentence, robbery lang pala ang tinatanong, pero dahil di mo nakita yung word na personal property, nahihirapan ka. Baka ang ilagay kasi nila is not personal property. Ang ilagay nila is chattel. Pareho lang po yan. Personal property or chattel, they are just the same. Tatandaan niyo po yan. Next. Sir, wala naman po nakukulong sa utang, di ba? Yes, except kung may fraud or panloloko. Kasi po, kung umutang ka, at ito ay may halong panloloko, crime na po ito. Papasok po yan sa crime of estafa or swindling. So mamaya, we will talk about estafa din naman. So naman, ang sabi ko po kanina, when it comes to robbery, dalawa po yan. You have robbery with violence or intimidation against person. And you also have robbery with force upon things. So, in choices po, kapag nagsagot po tayo sa board exam, huwag po agad robbery ang pipiliin natin. Tignan natin anong klaseng robbery ba siya. Robbery with force upon things ba siya? Or robbery with violence or intimidation against person. Huwag sasagot ng pure robbery lang. Tignan natin yung circumstance. Tignan po natin yung situation. Kasi nga dalawa ang klase ng robbery. You have robbery with violence or intimidation against person and robbery with force upon things. Huwag po natin silang i-jumble, no? Hindi po yung robbery with violence or intimidation against things. Hindi po siya yun. Hindi siya robbery with force upon persons. Hindi po. So, kailangan yan lang yan. Specific po yan. So, ang sabi niya dito, as to robbery with violence or intimidation, unlawful taking is complete once offender gains possession.
Ano pong ibig sabihin nun? The moment po na nakuha ng magnanakaw, yung property na gusto niya, robbery is already consummated. Tatandaan po natin yan, ha? The moment na nahawakan na po yan ng magnanakaw, when offender gains possession, the crime of robbery with violence or intimidation is already consummated. So for example, tinutuman ka ng barel. Okay, sabi na, hold up to. Nasaan yung cellphone mo? Bigay mo na sa akin. So binigay mo yung cellphone mo sa kanya. The moment na nahawakan na po na yan, robbery with violence or intimidation against person is already consummated. And tatandaan po natin, wala pong frustrated ang robbery at theft. Okay, dalawa lang yan. It's either attempted or consummated. So wala po tayong frustrated. Tatandaan po natin yan. Next, as to the robbery with force upon things, tatandaan, the property na nanakawin mo must be taken out of the building. Okay, tatandaan ha, yan ang sinabi ng batas. In robbery with force upon things, kailangan daw po yung nanakawin mo, ilabas mo siya sa building na pinagnakawan mo. Ito yung lumabas. Kumuha ka daw po ng safe. Parang maliit na safe. Tapos, dinakaw mo, may lamang pera, lumabas ka. Tapos, sa labas mo na siya, sinira. Is that robbery? Yes, that is robbery with force upon things. It must be taken out of the building. Kailangan yung nanakawin mo, ito po ay ilabas mo sa bahay or building na pinagnakawan mo. Then next, sabi niya dito, when there's no intent to gain, but there is violence in the taking, the crime is great coercion. Dalawa ang ipapasok natin dito. Nasabi niya dito, when there's no intent to gain, kapag wala daw pong animus lucrandi, or yung tinatawag natin intent to gain, okay, dalawa yung animus na yan. Meron din tayong tinatawag na animus furandi. Kapalit ito, ang animus furandi naman, ang ibig sabihin naman po na ito is intent to steal. So ito naman po yung element ng piracy. Di ba po, kapag nasa high seas, may dalawang barkong nagkita, tapos kukunin mo yung mga karga nila. Hindi siya intent to gain, that's intent to steal. Hindi animus lucrandi ang sa piracy. It's animus furandi. Tatandaan niyo po yan. So ngayon, sabi niya, kung wala yung pong intent to gain, pero may violence. For example, lalasin ka. Okay, mayaman ka naman, wala ka namang gusto, o mabibili mo naman yung gusto mo lang tahutin yung sa tao, tinutuwa mo ng barila, ikaw, nasa akin yung cellphone mo, pero wala kang intent to gain. Wala ka namang pag-e, gusto mo lang siya tahutin. Is that a crime? Yes, the crime is grave coercion. Natandaan po natin yan, ha? The crime is grave coercion. Kung meron violence, may intimidation, pero wala siyang intent to gain. Ngayon, kanina, di-discuss natin yung tinatawag po natin impossible crime. Okay, di ba ang sabi natin sa impossible crime of robbery kanina or theft, ito yung nawalan ka ng property, tapos later on nagnakaw ka, nung sinag mo yung property, sa'yo pala yun. Eh dahil imposible nakawin mo yung sarili pagmamayari mo, it's impossible crime. Unless po, kung merong violence during the taking. Ang sabi po kasi, when it comes to impossible crime, hindi po yan papasok sa impossible crime if you committed another crime na makikita natin sa revised penal code. Natandaan ha? Papasok lang yan sa impossible crime kung wala kang nilabag na ibang batas sa revised penal code. Papasok lang yan sa impossible crime kung wala kang ibang krimen na ginawa under revised penal code. E kung tinutukan mo ng baril, tinutukan mo ng baril yung tao, so siyempre matatakot siya. E nung ginawa mo yung property, sa'yo pala yan. So hindi siya papasok ngayon sa robbery. So ano siya? Impossible crime po ba?
Hindi. Kasi you committed another crime, which is the violence. So, papasok ito ngayon sa grave coercion. So, papasok lang yan sa impossible crime as long as wala kang ibang ginawang krimen na pasok sa revised penal code. Ngayon, let's talk about grave coercion. Di ba po, in grave coercion, and ito yung, kumbaga, yung coerce, tinakot, pinwersa mo ang isang tao na gawin niya ang isang bagay na ayaw niya. For example, tinutukan ka ng baril. Sabi ko, gawin mo to, ganyan. That's an example of grave coercion. Ngayon naman, kapag pinapaalis ka sa inuupahan mo, di na naman papasok yan sa tinatawag po natin light coercion. Example, utang. Wala ka na nga pambayad pinipilit ka pa. Wala kang pambayad ng renta, pinipilit ka pa. That's light coercion. Ngayon, iba yung great threats